be lost from you. I can ride the morning winds, and you are there. You are there. I can sail the widest seas, and you are there. You are there. I can find the darkest night, and you are there. Oh Lord, I can never be lost, never lost from Magandang gabi po sa inyong lahat. Lahat ng malakas pa say amen. Alam niyo ba yung I'm alive, alert, awake, enthusiastic? Okay, lahat dito alive. Lahat kayo alert, awake. Sabang pwedeng enthusiastic. Hindi, ganito na lang. Alive, alert, hatiin natin awake. Mula dito hanggang doon. Taas mo yung kamay mo, taas. Ikaw, yan. Hanggang dyan, awake. Likod, enthusiastic, Okay? Ready? Tatayo, I'm alive, alert, awake. Teka. Sabing alive, tatayo kayo. Okay? Alert tayo, awake, mabilis, okay? Ready? Teka, wala pa. Ready? I'm alive, alert, awake, enthusiastic. I'm alive, enthusiastic. I'm alive, alert, awake, awake, alert, alive. I'm alive, alert, awake. Teka, ba't ako kumakanta? Dapat kayo. Isigaw niyo yung grupo niyo, Kayo yung group ng alive. Kayo yung group ng alert, awake, enthusiastic. Malakas, okay? Everybody. I'm alert, awake, enthusiastic. Lakas pa. Enthusiastic. I'm alive, awake, I'm alive. Kahit sinong ituro ko, kayo susunod doon. Mag-stick lang kayo doon sa grupo nyo, ulit. Bilisan natin. Ready? I'm alive, alert, enthusiastic. I'm alive, enthusiastic. I'm alive, awake, alert. I'm alive, enthusiastic. Pambira. Balik na rin natin, Doon naman, alive, alert, awake, enthusiastic kayo. Ano kayo dyan? Ano? Sigaw, go! Kayo. Alright. I'm alive, alert, enthusiastic. I'm alive. Hey! I'm alive, awake. I'm alive, alert. Sige, another Alive kayo, alive. Alert, awake, enthusiastic. Alive, alert, awake, enthusiastic. Ready now. I'm alive, enthusiastic. I'm alive, enthusiastic. I'm alive, awake, alert. I'm alive, alert, enthusiastic. Palakpakan ng bawat isa. Very good. Okay, tayong lahat tumayo. Get your Bibles. Buksan natin ang ating mga Biblia at ating basahin Mark chapter 10 verse 45. Lahat ng masaya, say aloud, amen. Okay. Lahat ng lalaki, say amen. Ladies, say amen.
matuto kayo mag-amen sa preaching, ha? Amen! Pag na-bless kayo, anong sasabihin nyo? Pag tinamaan, anong sasabihin? Pag nasaktan, anong sasabihin? Pag nakatulog yung katabi, anong sasabihin? Very good. Okay? O, tapos ng preaching. Mark chapter 10, verse number 45. Okay? Muli, salamat po, Pastor Arnel, for the privilege. Salamat, Pastor Arvin, sa lahat ng ating mga pastors. Palakpakan muna natin sila. Mark chapter 10, verse number 45. Pag natagpuan, say! Ganon, ha? Dapat alive na alive tayo, ha? Awake na awake, alert na alert. Amen. Okay, Mark 10:45. Everybody read together. Go. For even the Son of Man came not to be ministered unto, but to minister and to give His life a ransom for many. Napakagandang verse. For the Son of Man. Sino yan? Sigaw na malakas. Sino yan? Amen. Ang sabi, the Son of Man came not to be ministered, but to what? Minister, and to give His life a ransom for many. Another word for the word minister is serve. Everybody say the word serve. Come on, one more time. Ano sa Tagalog ang serve? Sino ang willing na maglilingkod? Ganyan. Okay, let's pray. Heavenly Father, i-bless niyo po ang aming pag-aaral ngayong gabi. Gawin niyo po kaming alive, alert, awake, enthusiastic, pero higit sa lahat, receptive, responsive sa inyo pong salita ngayong gabi. Empower your servant. In Jesus' name I pray. Everyone says, you may be seated now. Praise the Lord. Sige nga, paulit. Amen. Anong sasabihin pag blessed? Pag tulog yung katabi? Pag nasaktan? Pag na-rebuke? Amen. Pag gutom na? Grabe kayo. Okay. Kaninang umaga ay ating tinalakay ang lesson ng pamagat, why serve? Dalawang salita, pero tanong, why serve? Everybody read that, go. Anong why sa Tagalog? Serve sa Tagalog. Willing kayo maglingkod? Tanong, bakit? Bakit ka naglilingkod? Pastor, kasi nandun yung crush ko. Pastor, kasi may merienda. Pastor, kasi may reward. Listen, why serve? Now, listen to me now. Ang goal ng message na ito, mabago ang ating mindset na wag nating ituring ang paglilingkod na mabigat, kundi masaya. Wag nating ituring ang paglilingkod na mabigat, kundi masaya. The Lord Jesus Christ, the Son of Man, sabi ng Bible, came not to be ministered unto, but to minister. Listen to me. Jesus is King of Kings. Sino si Jesus? King ka ba? Hindi. Pero kung king ka, yung King of Kings, nagsilbi, sino ka para hindi magsilbi? Huwag mong sasabihin, pero sa honor ako, mayaman ako, manager ako, boss ako, doktor ako, lawyer ako, engineer ako. Yung King of Kings nagsilbi, sino ka ba para hindi magsilbi? Kaya dapat lahat po tayo, wag nating iisipin kung sino tayo, ang iisipin natin, sino siya na nagsilbi at sino ka upang hindi magsilbi. Yung King of Kings, Lord of Lords, nagsilbi. Dapat lahat din tayo ay magsilbi. All of God's people say, galing, buhay na buhay kayo ngayong gabi. Amen? Okay. Now, malamang ay sasabihin mo, I am still young. Listen to me. Hindi ka young para maglingkod. The best time to start
serving God is while you are, come on, shout the answer. The best time to start serving God is while you are, sino dito ang young? Taas ang kamay. Therefore, the best time to serve God is now. Everybody say the word. Not later, now. Huwag mong sabihin, pag nakagraduate ako ng college. No, now. Because the best time to start serving God is now. Amen? Okay. Why serve? Merong apat. Actually, itong sasabihin ko sa inyo, hindi pa to yung preaching ko ha. Introduction lang to. Amen ba? Alright. Why serve God? Number one, because real rewards come through serving. Real rewards come through serving. Everybody read that, go. Anong sabi ng Bible sa Hebrews 6:10? Hebrews 6:10. Everybody read. Unrighteous, to forget your work and labor of love, which ye have showed toward his name, in that ye have ministered to the saints, and do minister. Ang ganda po ng sinabi, ano po? Hindi daw makakalimutan ng Diyos ang mga naglilingkod. Minister to the saints and do minister. Amen. Ibig sabihin, marami kang pwedeng gawin sa buhay mo. Pero hindi lahat yan ay i-reward. Ang totoong i-reward, yung naglilingkod. Praise God. Alam nyo, honest yung mga tumayo kaninang umaga nung sinabi ko, sino sa inyo ang nag-AML? Tumayo sila. Palakpakan nga natin dahil nag-forward sila. Honest. Sabi ko, ang ML, ang online game, nakakalibang. Nakaka-addict. Dahil kung level 1 ka, gusto mo next. Then next. Pag na-fail ka sa level 5, titigil ka na ba? Hindi! Hanggang matapos mo ang level 5. Bakit? Gusto mo level 6 ang pag-AML, pag-o-online game, nakakalibang, nakaka-addict, pero ang tanong, may reward ba? Wala! That's why, dun ka sa may reward. Malamang meron sa inyo rito, member sa fraternity. Alam niyo ibig sabihin ng fraternity? Ha? Fraternity, grupo yan, pinapalo, pinepedal yan para maging member. Listen, kung membro ka ng fraternity, ikaw ang starter ng bugbugan, ng away, ng laban, duguan. Sige, grabe ang commitment mo sa fraternity mo. Tanong, may reward? Wala. Doon ka sa may reward. Saan ang may reward? Serving God. That's why, serve God. Bakit po? Because real reward comes through what? Number one, come on, put it up. Real rewards come through serving. Sinong gusto dito ng real reward? Anong gagawin nyo ngayon? Praise the Lord. Amen. Okay, number two. Not only real rewards come through serving, but number two, real greatness comes through serving. Everybody read that together. Go! Ano sa Tagalog ang greatness? Kadakilaan. Sa Hiligaynon, ano yon? Anyone? Ano ang Hiligaynon ng greatness? Ano sa Hiligaynon ang dakila? Dakila. Real greatness comes through serving. Amen ba? Oh, anong sabi ng Bible sa Matthew 23, verse number 11? Read, go. But he that is greatest among you shall be your servant. In another passage, sabi ng Panginoong Jesucristo, the servant will be the greatest. Are you with me? Ibig sabihin, listen to me. Tanong,
Sino sa inyo, kayo nang magko-commit? Gusto nyo kayo ang taga-shine ng sapatos ni pastor? Mga lalaki, taas ang kamay. Ikaw ang taga-shine ng sapatos. Gusto nyo yan? Palakpakan yan. Very good. Okay. Sa mga ladies, gusto ninyo, kayo ang taga-linis ng CR sa church. Taas ang kamay. Siguro iisipin nyo, pambihira naman. Ang pagsiserve nakakababa. Ako yung magsashine ng sapatos. Maglilinis ako ng CR. Listen to me. Ang paglilingkod, hindi nakaka-downgrade, kundi nakaka-upgrade. Alam mo kung anong magda-downgrade sa'yo? Yung katamaran mo. Yung wala kang initiative. Yung nakita mo nang naglilinis sila, hindi ka pa tumutulong, nakikipagkwentuhan ka pa, yun ang nakaka-downgrade sa'yo. Yung pagpasok ng nanay mo, naglalaro ka ng cellphone. Okay, grabe yung laro mo doon. Ayaw mong matalo. Biglang sabi ng nanay mo, anak, maghugas ka nga ng plato. Hindi ka nakikinig. Yun ang nakaka-downgrade sa'yo. Pero ang marunong maglingkod, marunong magsilbi, hindi nakaka-downgrade. Kundi ano? That's why real greatness comes through serving. Let me tell you something. Kahit valedictorian ka, cum laude ka, mayaman ka, may pera ka, may talent ka, may looks ka, kung hindi ka marunong mag-serve, walang kwenta yon. Ang blessing ay blessing pag ginamit na maging blessing para sa Panginoon. Life becomes a blessing when it becomes a blessing for the glory of God. That is why gamitin mo ang buhay mo sa paglilingkod. Why? Because real greatness comes through serving. Ulitin ko ang tanong, sino ang gustong mag-serve? Taas ang kamay. Very good. So anong nakita natin? Number 1, real rewards come through serving. Amen? Halos 1 hour po na tinalakay nung unang speaker sa akin yan, tungkol sa second coming of Christ, there will be reward. Isa lang po ang punto noon. Malapit nang dumating ang Panginoon, magsilbi ka na. Bakit? Because real rewards come through serving. Number 2, real greatness comes through serving. Amen. Number 3, are you ready for number 3? Pangatlo, real impact comes through serving. Real impact. Anong ibig sabihin ng impact? Making a difference. Alam nyo, maraming mga kabataan ngayon gustong gumaya sa mga influencer. Nagbabakasakaling sumikat. Kaya kahit nasa parking ng Robinson, panay ang TikTok. Pag nandun sa park, sige, TikTok dito, TikTok doon, hanggang nasira ang tuktok. Bakit? Nagbabakasakaling sumikat. They think that by becoming famous, by becoming viral, by becoming known, maraming likes, maraming followers, they can make a difference in the world. Listen to me. That is what the world says. But the Bible says that if you want to make an impact in your generation, serve. Buksan natin sa Acts chapter 13. Anong sabi ng Bible? Acts chapter 13, verse number 36. Everybody read. Go. For his own generation, by the will of God, fell on his lip and was laid unto his fathers. And so what? Ano daw ang ginawa ni David? Anong ginawa ni David? Nag-serve. Ano ang kanyang pinagsilbihan? Yung kanyang generation. Look, David blessed his generation. Would you like to be a blessing? Pastor, mahirap lang ako, wala akong talent. Hindi pinag-uusapan yan. Sapagkat if you will serve your own generation, your life will make an impact. Listen,
Listen now. You do not bless your generation by selfie. Alam nyo ba ang sabi nila? Ang Pilipinas ang may pinakamataas na porsyento ng mga tao na mahilig mag-selfie. Kahit nasa jeep. Kahit patay yung pupuntahan, magsiselfie, background yung patay. Na-aksidente na yung tao, mamamatay na siya, 50-50 na magsiselfie pa. Bro, smile, selfie. You cannot change the world by your selfie. You cannot make a difference in this world by your selfie. It's not by selfie, it's by serving. Kaya kahit sino ka pa, kahit saan ka pa galing, hindi ito padamihan ng selfie, hindi ito padamihan ng likes, hindi ito padamihan ng followers, kundi pagalingan sa pagsisilbi. Dapat lahat tayo magsilbi para may silbi. Amen. Serve your own generation well. That's how you make an impact. Alam nyo, yung bata sa Bible, alam nyo yun, di ba? Ilan po yung kanyang baon? 5 pandesal at 2 daing. 5 loaves and 2 fishes. Amen. Pwede niya naman kainin yun sa sarili niya. Correct? Pwede niyang ubusin yun sa sarili niya. Correct? Pero anong ginawa niya? Anong ginawa ng bata? 5 tinapay, 2 isda. Anong ginawa po? Binigay sa Panginoong Jesucristo. Anong ginawa ni Jesus Christ? Pinag-pray. At anong nangyari? 5,000 men were fed. Why? Because one young man gave his lunch to Jesus Christ. Listen to me. You can give your life to the devil if you want, but let's give our life to Jesus. And when you give your life to Jesus, God can use your life to make a difference in your generation. I surrendered my life when I was 14 years old. 40 na po ako ngayon, 40. Nung magsuko ako ng buhay, 14, grade 8, second year high school. Pumasok ako sa Bible College. Hindi ako makapaniwala na magagawa at makakaya ko. Pero by the grace of God, sige lang, ang mga classmate ko, college level, meron pang adult level. Ako ang pinakabata, pinakatotoy at pinakagwapo. Amen. And by the grace of God, after 4 years, I stood to deliver the valedictory address in my class. Praise the Lord. Pero kita nyo, 14 years old, nagpipreach. After 1 year, 15 years old ako, pastor na ako ng church. Hirap, di ba? Tapos alam nyo po ang nangyari, praise the Lord, dahil habang nagpapastor ako ng church, may pastor na lumapit, sabing ganyan, tapos ka na bang mag-high school? Ay sabi ko, pastor, hindi pa nga eh. Sabi niya, alam mo, may eskwelahan dyan. Baka pwede kang mag-enroll, tanggapin ka, para habang nagba-Bible college, tinatapos mong high school. Okay yun. The following day, pinuntahan namin yung school na yon. Sa biyaya ng Diyos, tinanggap ako. Kaya habang nagba-Bible college ako, 15 years old. Pastor ako ng church, 15 years old. Tinatapos ko yung high school. 3 in 1. Bakit? Binigay ko ang buhay ko sa Panginoon. Mahiyain po ako noon. Hindi mo ako pwedeng mapatayo sa stage. Kahit bigyan mo pa ako ng gantimpala, wala. Mahiyain ako. I don't know how to talk to people. I don't know how to stand before people. Amazing lang that I could stand before you tonight because of the grace of God. Pero by the grace of God, tuloy lang. Alam niyong nangyari po, yung school namin na pinag-aaralan ko ng high school, merong annual national convention. Katulad nung ginawa dito sa mismong Capiz Gymnasium, SOT. Parang palarong pambansa. Sumali po ako sa extemporaneous preaching.
Sa biyaya ng Diyos, na-qualify ako to represent the Philippines to go to the US. That's why at the age of 17, napunta po ako sa Amerika. Hindi ko pinangarap, hindi ko pinag-pray, hindi ko inasam. Pero dahil sinunod ko ang Diyos, all these things shall be added unto you. Talagang totoo na hindi makakalimutan ng Diyos ang mga nagsuko at nagsakripisyo at naglingkod ng kanilang buhay para sa Kanya. Hindi makakalimutan ng Diyos sila. Biyaya po ng Diyos sa Amerika, by the grace of God, more than 50 ang aking mga kalaban. By God's grace, tayo po ang nag-champion. Nung ako magpipreach na doon sa competition, yung 3 judge, binaba yung kanilang ballpen. Sabing ganyan, pambihira, sabi ko sarili ko, paano kaya to? Hindi na sila nagsusulat. After I preached, the 3 judges stood up and clapped their hands and came to me and congratulated me. One of them said, "Son, if you like to study in the US, let me know. I will sponsor you." Grabe. Pag-aaralin ako sa Amerika. Pero hindi ko tinanggap. Kasi sabi ko, sa Pilipinas ako. Doon ako gagamitin. Doon ako mag-make ng impact. It's in the Philippines where I will serve and make a difference for the Lord. And I praise God for that. Pero alam nyo, nung last night, awarding day. Ia-award na ang lahat ng mga nanalo. By God's grace, sabi sa akin, mag-preach ka. That's why on the last night, awarding day, punong-puno yung gymnasium. 6,000 people. I delivered my preaching at the age of 17. Grabe ang Panginoon, no? Mula noon, 19 years old, nagpipreach na ako, 20, 21, 22. I was very young. I would preach to youth camp, youth congress, conference. I would preach and I praise the Lord na itong simpleng buhay, ordinaryong Pastor Proby ay pwede palang gamitin ng Diyos to make a difference. Listen to me, young people. God can use your life to make a difference. Serving God is the real way to make an impact in your generation. Walang silbi yung talent mo kung hindi mo ipaglingkod. Walang silbi yung pera mo kung hindi mo ipaglingkod. Walang silbi yung bahay mo, yung talino mo, yung looks mo, kagwapuhan mo, ganda mo. Walang silbi yan pag hindi mo ipaglilingkod sa Diyos. Number 4, not only that real impact comes through serving God, but last but not the least, very important of all, it's okay to serve God because of reward. Wala namang masama doon. Pero hindi dapat yun ang pangunahing dahilan. It's wonderful to serve God because you become great. Walang problema doon. Pero hindi dapat yun ang pangunahing dahilan. It's wonderful to serve God because you will make an impact. But listen, the reason why we serve God is because, number 4, real love is expressed through serving. Daniel, parang lumalalim ng lumalalim yung boses ko. Real love is expressed through serving. Galatians chapter 5 verse 13, ang sabi, "For brethren," everybody read, "For ye have been called unto liberty, only use not liberty for an occasion of the flesh. Look, but by love, serve one another." Lahat ka nang magsasabi ngayon, mahal niya ang Diyos, taas ang kamay. How do you prove your love? Real love is expressed through serving. Pwede kang magsuot ng t-shirt na ang tatak, "I love Jesus." Pwede kang magsuot nun, correct. Pero kung absent ka naman ng linggo, walang kwenta yung t-shirt mo. Pwedeng ilagay mo pa sa likod, "I love Jesus." Pero tamad ka naman sa church, walang kwenta yon. Let us not love in word. Let us not love through t-shirt.
let us love through action by serving God. Amen ba? Oh, mag-serve ka hindi lang dahil sa reward, kundi dahil niligtas ka niya. Minahal ka niya. Ikaw, ako, walang kwenta. Basura tayo, mga kapatid. Hindi basura sa larangan na walang kwenta bilang tao, kundi basura sa usaping tayo ay makasalanan. Pinulot tayo ng Diyos mula sa kasalanan, mula sa kapahamakan, na papunta sa impyerno. Anong ginawa ng Diyos? Iniligtas. Lahat nga po ng mga masaya na iniligtas, sumigaw ng amen. Itaas ang kamay pag nag-amen ha. Lahat ng mga masaya at thankful na iniligtas ng Diyos, sumigaw ng amen. Paano niyo ipapakita yung pagpapasalamat niyo sa Diyos? Lord, thank you for saving me. I'm no longer going to hell. I'm no longer condemned. I'm going to heaven. It's only a matter of time, 10 years from now, 20 years from now, at least save ako, praise God. But how do you show? By serving God. Sana ngayong gabi sabi mo, Lord, I serve you because you saved me. I love you because you love me. I give my life to you because you gave your life to me. Wala po ang may totoo at tunay na karapatan sa buhay mo, kundi siya na naglikha at nagligtas pa sa buhay mo. Sabihin mo ngayong gabi, Panginoong Diyos, walang ibang may karapatang gumamit ng buhay ko. Ikaw lang, Panginoon. All of God's people say, let us serve God. Eto ha, alam mo, pag bumili ka ng isang bagay, halimbawa, cellphone. Sino sa inyo ang cellphone, iPhone, katulad ko? Taas nga? iPhone. Taas ang kamay. Oh, grabe, no? Sino sa inyo ang cellphone, iPhone 16? Yung iba hindi iPhone, ipon lang. iPhone 16, nakaipon ng 16 peso. Sinong may iPhone 16 dyan? Taas ang kamay. Ayun, grabe siya. Sana all. Magkanong iPhone 16? Nasa magkanong iPhone 16? 70,000, depende sa gig, depende sa storage. 80,000, 90,000. Okay. Halimbawa, bumili ako ng iPhone 16, worth 80,000. Ginamit ko ng pang-calculator. Worth it ba? Sapagkat ang iPhone maraming features, maraming laman. Pag hindi mo nagamit yan, sayang yung pagbili mo sa iPhone 16. Ibig sabihin, ganito po, binigay ni Kristo ang kanyang buhay upang bilhin ka, tapos tatamad-tamad ka, sulit ba ang Diyos sa'yo? Tanungin mo nga sa katabi mo, sulit ba ang Diyos sa'yo? Binili ka niya, binigay niyang buhay niya, tinulungan ka, niligtas ka, tapos tatamad-tamad ka, a-absent ka ng church, late ka, akala mo kung sino ka, simple lang, hindi sulit ang Diyos sa buhay mo. Sana ngayong gabi ay sabihin mo, Panginoon, nais ko po na sulit ka sa pagligtas sa akin. I will give my life and I will do my best to serve you. God deserves your best. Amen. Mahina yung amen nyo. Ulitin natin. God deserves your best. Amen. Bago ako pumunta sa preaching, manalangin muna tayong lahat. Bow your head. Just pray. Lord God. Kneel down. Mas magandang mag-kneel down ka sa upuan mo. Hindi pa imbitasyon to. Kneel down ka lang sa upuan mo. Make your promise to God. Lord, I will serve you with my best. Hindi pa invitasyon to. Ha? I feel led. Alam kong convicted kayo, Lord. Dapat sulit ka sa buhay ko, Panginoon. Ayaw kong sirain ako ng alak, sirain ako ng barkada, o sirain ako ng mundo, o sirain ako ng dyablo. Gusto ko, Lord, ikaw ang gumamit sa akin. Alam mo naman, mahirap lang ako.
simple lang ang buhay ko, ito lang ang talento ko, maliit lang ako, ganito, ganyan, ganyan. But Lord, I give what I have to you and use me for your glory. Come on, pray that. Praise the Lord, praise the Lord. Praise the Lord, praise the Lord. Prepare that song, Dear Lord, I'll be a witness if you will help my weakness. For surely there's a work that I can do, and even though it's humble, help my will to crumble. Though the cost be great, I will work for you. Praise the Lord. Panginoong Diyos, nakaluhod ang bawat kabataan ngayong gabi. Nakakatuwa na makita ang kanilang desisyon. Ito'y hindi desisyong para sa kanila, kundi desisyong para sa iyo at sa kanilang kinabukasan at sa kanilang church. I pray, Lord, that from this group will rise one day a great pastor, great preacher, great missionary, dear Lord. Tumawag ka po sa mga kabataang ito. Baka meron sa inyo ngayong gabi, tinatawag ng Diyos. Kinakausap ka ng Holy Spirit. Ipinapakita sa iyo ang burden ng gawain. Nakakalimutan mo na yung ambisyon mo kung ano man yan, sapagkat maliwanag sa iyo na ang Diyos may panawagan. Gusto kanyang mag-full time, gusto kanyang magpastor, gusto kanyang maging preacher, maging missionary. Kapatid, listen, the best place to invest your life is in the ministry. Meron po ba sa inyo, pakitaas ka ng kamay, Pastor, tinatawag ako ng Diyos, alam ko sa puso ko. Hindi pa to invitasyon, pero pwedeng itaas mo lang yung kamay mo. Pastor, yes, amen. May mga nagtaas ng kamay, Pastor. May calling ang Diyos sa puso ko. Gusto kong magpastor, gusto kong maging preacher. Amen. Grabe, praise the Lord. Amen. Oh, praise God for that. Sige, mag-pray ka sa Panginoon. Hindi pa invitation to. Bukas ng gabi, talagang pagpapasyahin mo na yan. You will come forward tomorrow night. Amen. 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 Ang dami. Woo! Praise God. Ang dami. Ang dami. To God be the glory for that. Grabe. Amen. Amen. Panginoong Diyos, salamat po. Bless niyo po ang commitment at desisyon ng bawat isa. In Jesus' name we pray. Everyone says, stand up together. Let's sing that song. Jesus, use me. First verse now. Dear Lord, I'll be a witness if you will help my weakness. I know that I'm not worthy, Lord, of you. My eyes of faith, I see you on the cross of Calvary. Dear Lord, I cry, let me your servant be. Amen. Karo, Jesus, use me. Oh Lord, don't refuse me. Surely there's a work that I can do. Even though it's humble, Lord, help my will to crumble. Though the cost be great, I'll work for you. Second verse now. He's the lily of the valley, the bright and morning star. He's the fairest of 10,000 to my soul. He's the beautiful rose of Sharon. He's all the world to me. But best of all, He is my coming King. Jesus, use me. Oh Lord, don't refuse me. Surely there's a work that I can do. Even though it's humble, Lord, help my will to crumble. Though the cost be great. Last verse now. Sing this prayerfully. Last verse. Kung tinatawag ka ng Diyos, para sa iyo to. I'll stand for thee, dear Jesus, though death may come my way. I'll spread the gospel to the fallen here. And if it be thy will, Lord,
to go across the sea. Lord, help me to be willing to say yes. Everybody, Jesus, use me. Oh Lord, don't refuse me. Surely there's a work that I can do. And even though it's humble, Lord, help my will to crumble. Though the cost be great, I'll work for you. All of God's people say, would you like God to use your life? Alam nyo, sana na-bless kayo doon sa simpleng testimony ng aking buhay. Sino ba naman si Pastor Proby? Mahiyaing bata. Hindi marunong makipag-usap sa tao. Pero nung isinuko ko ang aking buhay, hindi ko alam, meron palang inihanda ng Diyos para sa akin. God can use your life. Young man, God can use your life. Huwag mong pakinggan ang sinasabi ng tao sa'yo. Hindi sila ang dapat tumawag sa'yo. Pakinggan mo ang sinasabi ng Diyos sa'yo. Pakinggan mo ang kanyang tinig. Pakinggan mo ang kanyang salita. This world, ililigaw ka lang. Alam nyo ba yung laro na, anong tawag doon? Yung papaluin mo yung banga? Ano ba sa hiligay nun? Papaluin mo yung banga? Ha? Ano yon? Yung papaluin mo yung banga, tapos yung banga may lamang pera, may candy, tapos pag nabasag, woohoo, tuwan-tuwa sila. Anong tawag nyo ron, anak? Palayok. O, palo sa palayok. Alam nyo ba, pagka ikaw ang nakasalang na, iba-blindfold ka, correct? Hahawakan mong ganyan, halimbawa ito, sabing ganyan nung mga nasa paligid mo, kanan, 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 kakanan ka rin ganyan. Tapos nagtatawanan sila, di ba? Tapos mamaya, nandun ka na sa harap ng kahoy na malaki. Sige, paluin mo na. Pagtingin mo ganyan, kahoy pala, iniskam ka nun. Niligaw ka nun. Listen, alam niyo yung mga barkada niyong unsaved, scammer yan. Ililigaw ka niyan. Alam mo ang dapat mong gawin? Para manalo ka, ganito. Humanap ka ng kaibigan. Sabi mo sa kanya, pare, maraming boses dito, pero yung boses mo ang papakinggan ko. Pag sinabi mong kanan, kanan ako. Pag sinabi mong kaliwa, kaliwa. Pag sinabi mong palo, papaluin ko. Sa'yo lang ako makikinig, okay? Hati tayo sa premyo. Ba-blindfold ka ngayon. Hawak mo na yung pamalo. Patungo ka sa palayok. Sabi ng lahat, kanan, kanan, kanan. Sabi ng friend mo, kaliwa, kaliwa, kaliwa. Kanino ka makikinig? Sa kanila o sa kaibigan mo? Siyempre sa kaibigan, kaliwa ka. Sabi nila ganyan, palo, palo, palo. Sabi ng kaibigan mo, wag muna, wag muna, wag muna, wag muna. Sabi ng iba, diretso, diretso, diretso. Sabi ng kaibigan mo, paluin mo na, pang! Mananalo ka. Bakit? Trusted friend. Maraming boses sa mundong ito. Boses ng mga influencers, boses ng mga TikTokers, boses ng mga barkada, boses ng mga kaibigan, boses ng maraming tao. Listen to me, para hindi ka maligaw, isang boses lang ang pakikinggan mo, boses ng Banal na Espiritu. Boses ng Panginoon. Kaya kung gagawing ito, tinatawag ka ng Diyos, mag-forward ka. Mga kaibigan, maganda yung preaching ko ngayon, pero tatapusin ko na. Mag-forward na lang tayo. Every head be bowed, every eye be closed. Unahin natin, first wave, first round, kung sino po sa inyo ay tinatawag ng Diyos para sa kanyang gawain. Magpastor, maging preacher, missionary, full-time, lumapit ka dito. Huwag kang makinig sa emosyon mo. Huwag kang makinig sa dyablo. Huwag kang makinig sa sabi-sabi nila. Wala kang mapapala dyan. Pakinggan mo ang tinig ng Diyos sa'yo. Halika, halika. Sabihin mo, Panginoon, thank you, thank you. Hanggang sa pakiramdam, Panginoon, na ako'y susunod sa iyong kagustuhan at sa iyong kalooban. God is calling you. The choral will sing, kailan pa ibibigay ang iyong buhay.
Come on now. God is calling you for full-time ministry. Come forward. Come on now. Sige na. Amen. Praise the Lord. Halika, halika. Halika. Okay. Come forward. You may be seated for a while, please. Just pray. Manalangin kayo. Ayan. Amen. Grabe, oh. To God be the glory. What a blessing. Come on. Come forward. God is calling you right now. Sige, go ahead and sing. Go ahead. Praise the Lord. Okay, go. Ako ba yung mic? Mic, please. God is calling you. Come forward tonight. Come on. Pakinggan mo ang tinig ng Diyos sa'yo. Praise the Lord. Look at this men. Halos men lahat, oh. Grabe. Amen? Baka natakot yung mga ladies kasi, Pastor, baka men lang yung tinatawag. Hindi. Pati ladies, tinatawag din ng Panginoon. Kayo mga ladies, saan mo ibibigay ang buhay mo? Saan mo papagamit? Saan mo i-invest ang buhay mo? The best place to invest your life is in the ministry of God. Come on now, ladies. God is calling you. Stand up from your seat. Amen. Yan na po. Halika kayo. Oh, dito sa taas. Sige. Oh, praise the Lord. Grabe, oh. Inaantay nyo pala yung invitation. Amen. Come on, ladies. God is calling you for the ministry tonight. What a blessing. What a blessing. Oh. Amen. Praise the Lord. Amen. Sino ba? Mga lalaki. Sino pa gusto maghatag sa inyong kabuhay sa Ginoo? Come. Hindi maghahandok. Patayunin mo yung invitation. Next. Pangako mo sa Ginoo nga pagpuli mo sa imong simbahan, mangalagan ka na. Kadto sa altar. Ginoo, sa diin mo man kung aspeto nga ibutang nga ministry, Ginoo, ipagamit ko ang kabuhi. I don't want this world will use me. I don't want this world will change my life, but I want God use my life. Kung amunay mo commitment, come. Sa may mga ministry, dara kadanay. Kung waay ka pag-aalagad sa Diyos, kag gusto mo mag-alagan, pag-abot mo sa iyong simbahan, come. Ginoo, Lord, pag-abot ko sa among simbahan, gusto ko maging soul winner. Folks, listen. The purpose of God in your life is to win souls for Jesus Christ. We strongly believe in soul winning. We strongly believe in world mission, but what we need today is soul winners. Kung hindi ka soul winner, stand up and give your life to Jesus. We are called to be ambassadors. Ambassadors for Christ. For the gospel's sake, we must give our life. How shall they hear without a preacher? How shall they hear without laborers? And how shall they hear
without soul winners. God needs soul winners. Our churches need soul winners. Giving is one thing. Choir ministry is one thing. But soul winning is the main thing. Give your life to be a soul winner. Amen. Praise the Lord. Next, kung ikaw naman may ministry, tindog ka, pangako ka sa Ginoo nga maging consistent ka, nga biskan anong hatak sa kalibutan, hindi mo pagbabayaan ang kalibutan, nga pag-uhol mo commitment. Stand. Kay damo-damo subong ara sa ministry, pagkatapos 5 kabulan, pagkatapos isa ka tuig, tula sa ministry, nga man, wala sang matugtuod nga commitment. Wala. Don't serve by emotion. We are not serving by emotion. We are serving by commitment. And God wants your commitment. And God needs a committed person. And God needs a committed child of God. Come on. May ministry ka na. Lord, I want to give my all to you. Use me now. Don't serve by condition. Panginoon, maglilingkod ako pag pinagpala mo ako. Maglilingkod ako pag pre-promote mo ako. Maglilingkod ako pag may pera ko. Folks, listen. Our ministry, our churches is lack of laborers. Why? Wala nang ka-concern ang mga young people. Ang dami mong concern sa buhay mo, pag-aaral mo, ang profesyon mo. But when was the last time you dreamed big for God, the Panginoon? Gusto ko kasama kita. Wala nang concern. Wala nang commitment. Wala nang compassion sa mga kaluluwa. Folks, listen. The Word of God needs more laborers. Come on, spend time in prayer. Hindi pag-i-joke ang Ginoo, kay wala ka-joke ang Ginoo sa pagpamati sa iyong commitment. Hindi mag-commit sa Ginoo by emotion. Speak to the Holy Spirit to give you conviction in your commitment. Nabis ka na matabo, hindi mo pagbabayaan ng Diyos. Biskan hindi ka pag-i-bless, hindi mo pagbabayaan ng Diyos. And that is commitment. Praise the Lord. Young people, stand. Stand. Kamay na lang ang gatindog sa kamatuoran. Stand. Sa imo eskwelahan, stand. Sa imo trabaho, stand. And let them see Jesus Christ in your life. Hindi ikaw ang makita, hindi ang iba na makita, but let them see Jesus Christ in your life. Ang government, damo na laborers. Nag-elect naman sila sa bagong laborers. But the work of the Lord is lack of laborers. Where's the members? Where's the young people? I'm not talking only to the young people, but to the members. Sa mga anak sa Diyos. We are called to serve Him. And now it is your time to say, Lord, here's my life. Here's my life. Use me now. I don't want to waste my life. Pasikwas, wala ka na. And the best time to serve God is while you can. Habang bata ka pa, habang makangalakad ka pa, habang nabubuhay ka pa, habang nakakapunta ka pa sa church, serve God. Thank you, Pastor Bruce, for that wonderful message. Prioritize. Prepare. Commit yourself. Come on.
take it seriously. Just want to remind you that the most important business that we should be doing is to serve God beyond your capacity and your limitation. Kung wala mo panahatag tanan, now, serve God beyond your limitation. Kung wala mo panahatag ng usog, now, serve God beyond your capacity. Na wala ka na reservation, Lord, hindi mo na nitanan. Satan wants to use it, but let me tell you, God wants to use you. He serves your life. He serves your time. He serves everything from you. Serve God. Serve Him. For the rest of your life. Ginoo, silyuhin ang commitment sa bawat isa. Panginoon, hindi mo masaya ang Diablo ngayong gabi. He knows that he is in battle. Knowing that your child is committing themselves to you, O God. Lord God, we just want to honor you. We just want to serve you. So Lord, I pray that you will guide these young people sa mga desisyon po nila at commitment po. Salamat po sa reminder. Salamat po sa challenge. Salamat po sa review. Panginoon, dakilang Diyos, dalangin ko na may matatag kami na desisyon at conviction. It will make a difference, Ginoo, sa mga tao nga sa palibot namon. Lord, help us to live for Jesus Christ. By all means, help us to serve you. By all means, help us to win souls for Jesus Christ. Salamat, Pastor Provy, Ginoo, na ginagamit mo. Padayon ka mag-ipag-istorya sa amon. Asa sa amon niya last night, Ginoo, asa sa amon niya last night. Balan ko, Ginoo, may ari di undecided, kaduwa-duwa. The Lord, help us to realize that this life belongs to you. Wala po kami dapat ikatakot, wala po dapat kami ikabahala, wala po dapat kami ipagdalawang isip. Dahil alam po namin, Panginoon, your plan is still the best plan sa aming buhay. Pagpalain niyo po, Banal na Espiritu, patuloy po yung kumilos ngayon hanggang bukas, hanggang matapos itong conference na ito. Ito po aming dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen and amen. Kantay natin, Kailan Pa. Tanan naman kita makanta. Lyrics please, Kailan Pa. Let's sing Kailan Pa. And we will end this now. We will sing with the chorale. Lyrics please, lyrics. Wait lang, lyrics. Let's all stand up please, let's all stand up please. And we will close. May lyrics po tayo? May lyrics? Kailan pa? Okay, oh yun. Everybody. Sing. Kailan pa ibibigay ang buhay mo't lakas sa Kanya na nagbigay Everybody now. ang pangalan niyang banal, kailan itatanya. Sing as loud
loudly as you can. Everybody now. At kung ang araw mo'y lumipas na, nakuha pa ba kaya siya ay maglingkuran? Kailan pa kaya maglilingkod sa Diyos? Hindi ngayon, kailan pa? One more. Everybody now. Kailan pa ibibigay ng tunay mong lakas? Sa Kanya'y ibigay sa'yo ang buhay na wakas. Ang pangalan niyang banal, kailan itatagyan? Tunay na pagkakalo na ang lahat. Louder. Everybody now. At kung ang araw Praise the Lord. mo'y lumipas na, nakuha mo pa kaya siya ay paglingkuran? Kailan pa kaya maglilingkod sa Diyos? Hindi ngayon, kailan pa? Lumipas na, nakuha mo pa kaya siya ay paglingkuran? Kailan pa kaya maglilingkod sa Diyos? Hindi ngayon, kailan pa? Amen. Are you blessed? Amen? Praise the Lord. Palakpakan natin si Pastor Julie. Pastor, thank you so much for that wonderful message. May last night pa tayo. Prepare yourself. Bukas, wala mo ng games. Wala tayo. Bukas, leaders, after the service, right after the service, please, quick meeting, diri ka mo kami instruction ko sa inyo. I-prepare ta aton nga lawas, aton unahuna, kag akong tagipusoon sa final preaching buwas. Are you ready? Amen? Are you ready to serve? Amen? Are you ready to surrender your life? Let's serve God. And let's take our offering as we serve God. May offering, tindog lang ta. Sige, ipasa nyo na subong. Tapos makaon na kita. Tindog lang, dasig lang. Sige. Tukarta. Amen. Dasig, dasig. Dasig. Everybody sing. In His favor, having a change in my behavior, happiness is the everybody, real joy is mine. No matter if the teardrops start, I found a secret. It's Jesus in my heart. Happiness and new creation, Jesus in close relation, having a part in His salvation. Happiness is the everybody, real joy is mine. No matter if the teardrops fall, I found a secret. It's Jesus in
po nating, ay, wala ba? Dugay ba? Wala mga mugan na ginahatag, pero dugay-dugay. Sige, isa pa kakanta, katunga pa lang ta. Ano pang arada? I have a joy, joy, joy. Yara, I have a joy, joy, joy down in my heart. Pastors, please exit na kamo para hindi maginotok. Pastors, please exit, and pastors, why? I've got a joy, ready, sing. I've got a joy, 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 joy down in my heart. Luan. I have a joy, joy, joy down in my. Where? Louder, come on. Makaon na ta, tunugan nyo na. Come on. Down in my heart too. I am so happy, so very happy. I've got the love of Jesus in my heart. I am so happy, so very happy. I've got of Jesus in my heart. Amen. Tayo po manalangin. Dakilan namin Diyos. Pagpalain niyo po ang natitirang araw ng kampo namin. Palain niyo po Panginoon, ang natitirang mga preaching na hahamon po sa aming buhay. Pagpalain niyo po ang pag-aim na sa aming harapan. Gamitin niyo po na magbigay po ng kalakasan ng aming katawan. Patuloy, Panginoon, bigyan niyo po kami ng sapat na kalakasan para matapos po namin itong youth conference na may kagalakan po sa aming puso at sa aming buhay. Ito po aming dalangin, and bless the fellowship in Jesus' most precious name. And all the people say, God bless you and good night. Leaders, quick. Kasig, leaders. Leaders. 1 minute meeting. Kasig. Sound check. All right, delegates, once again,